Mga kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari, pakinggan natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Pagdating nila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin sa krus ang dalawang kriminal, ang isa sa gawing kanan niya at ang isa naman sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan sila upang paghatian ang kaniyang kasuutan. Nakatayo roon ang mga tao at nakatingin. Kinutya rin siya ng mga pinuno. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Lumapit ang mga kawal at inalok siya ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." May nakasulat sa itaas ng kanyang ulo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Nilait siya ng isa sa mga kriminal na nakabitin at sinabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati kami." Ngunit sinaway siya ng kanyang kasama at sinabi, "Tayo'y makatarungang hinatulan, ngunit walang ginawang masama ang taong ito." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo naman ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayong kapistahan ng Kristong Hari, hindi tayo inaanyayahang tumingin sa trono na may ginto, kundi sa krus na puno ng sugat. Hindi sa kapangyarihang nangingibabaw, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo. Hindi sa pamumunong nangingibabaw sa tao, kundi sa pamumunong nagliligtas, nagtataguyod at nagbubuhat sa atin kapag tayo ay nadadapa. Doon sa krus, narinig natin ang hiling ng kriminal, "Jesus, alalahanin mo naman ako." Mga kapatid, hindi ito mahina o desperadong panalangin. Ito ay panalangin ng taong walang-wala at dito pumapasok ang ganda ng Ebanghelyo. Sa pinakamadugong sandali ng kanyang buhay, ang hiling niya ay simpleng pakikinig lang. "Panginoon, huwag mo akong kalimutan." At kung tutuusin, ito rin ang panalangin ng maraming Pilipino ngayon. Ng maraming nagsasabing, "Panginoon, alalahanin mo kami. Alalahanin mo ang aming pamilya. Alalahanin mo ang aming bayan. Alalahanin mo ang aming hirap araw-araw. Alalahanin mo ang aming pagod, ang aming pangungulila, ang aming mga takot na hindi namin maikwento kahit kanino." At ang sagot ng Panginoon ay hindi sa ibang araw. Hindi pag maayos na ang sitwasyon. Hindi pag malakas ka na ulit. Ang sagot niya ay ngayon din. Hindi bukas. Hindi balang araw. Ngayon mismo. Ibig sabihin, kasama ka niya ngayon sa mismong sandali ng iyong pagod at pagkatulala, sa mismong sandali ng iyong panghihina at pangamba. At dito papasok ang kwento ng isang OFW na nakausap ko. Isang ina na nasa Dubai na halos 1 taon nang hindi nakakauwi. Sinabi niya sa akin, "Bishop, may mga gabing hindi ko alam kung paano ako babangon kinabukasan. Pero habang umiiyak ako, ang tanging nasasabi ko lang ay, Jesus, alalahanin mo ako." At sabi niya, hindi nagbago agad ang sitwasyon niya. Hindi siya biglang lumuwag. Hindi siya biglang umuwi. Pero may dumating na lakas. Tahimik, malalim, hindi galing sa kaniya. Para bang may bumulong, "Kasama mo ako." Doon siya umiyak ng mas malakas, pero hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa pag-asa. At may isa pa akong nakausap na tatay sa Pilipinas, isang construction worker mula sa Laguna. Araw-araw nagigising siya ng 4:00. Hindi niya alam kung sapat ang kikitain niya. Hindi niya alam kung saan kukunin ang baon ng anak niya kinabukasan. Pero bago pumasok sa trabaho, nagdarasal siya ng simple, "Panginoon, ikaw na bahala." Walang drama, walang sermon, walang kondisyon. Sapat na sa kanya na ang Diyos ay nakikinig. Mga kapatid, ganito maghari si Kristo. Hindi siya naghahari sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng presensya. Hindi siya nagtatayo ng kaharian sa bundok ng ginto, kundi sa puso ng mga nagpapakumbaba. Hindi siya naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng mga taong handang magtiwala kahit hindi nila nakikita ang dulo. At para sa ating bayan, ang mensaheng ito ay mahalaga.
Sa panahon ng kaguluhan, pagtaas ng bilihin, kawalan ng katarungan, at kung minsan ay tila kawalan ng direksyon ng pamumuno, ang Kristong Hari ay nagpapaalala na ang tunay na kaharian ay hindi political dynasty. Hindi ito ang pinakamalakas, pinakamaingay, o pinakamataas ang posisyon. Ang kaharian ng Diyos ay katarungan, katotohanan, malasakit at pag-ibig. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang sarili natin, sino ang tunay na naghahari sa puso ko? Ang takot ba? Ang galit? Ang sama ng loob? O ang paniniwala na kahit anong mangyari, may Diyos na hindi lumalayo? Kung may dala tayong bigat, alalahanin natin ang kriminal sa krus. Walang mabuting nagawa pero isang hiling lang, Jesus, alalahanin mo ako. At siya ay tinugon. Ngayon din, sa mismong sandali ng kanyang pagkawasak, ganyan ka rin kamahal ng Diyos. Ngayon, mag-aalay tayo ng mga panalangin sa Diyos. Ipinagpapasa Diyos natin ang mga OFW na nasa malayo at naghahanap ng lakas at pag-asa sa araw-araw. Ipinagpapasa Diyos natin ang mga pamilyang umaasa sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Ipinagpapasa Diyos natin ang mga kababayan nating nagdurusa sa hirap, kawalan ng katarungan o pangamba sa kinabukasan. Ipinagpapasa Diyos natin ang mga namumuno sa ating bayan, naway magsilbi sila ng may katapatan, malasakit at takot sa Diyos. Ipinagpapasa Diyos natin ang ating sarili, ang ating pagod, pangarap, pag-aalinlangan at pag-asa. Mga kapatid, naway dinggin ng Diyos itong ating mga panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.